Magandang araw, Pilipinas. Ngayong araw, ipapahayag namin ang iba't ibang Akdang pampanitikan ng kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ano ba ang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo kami. Magandang umaga, Pilipinas. Bago tayo magsimula, magpapakilala po muna kami. Ako nga pala si Kenji Malinaw, taga-ulat para sa Bansang Pilipinas. At ako naman po si Gwenyan Ang, tagapagsalaysay ng Bansang Pilipinas. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo kami. Tayo magsimula, ano nga bang Bansang Pilipinas? Ang Bansang Pilipinas ay ang isa sa pinakasikat na bansa sa Timog Silangang Asya. Sikat ito dahil sa magagandang tourist spot dito, katulad ng Chocolate Hill na matatagpuan sa Bohol. Sikat din ito dahil sa iba't ibang pagkain dito katulad ng sorbetes. Dako naman tayo ngayon sa 6 na Sabado ng Beyblade. Ang 6 na Sabado ng Beyblade ay umiikot sa isang batang may sakit na cancer. Ipinapahiwatig din ng Beyblade na kung ang Beyblade ngayon ay tumitigil sa pag-ikot at namamatay, ay ang buhay pa kaya ng tao. Ipapakita din dito ang pagmamahal ng isang ama. Ano pa ang hinihintay nyo? Bilhin nyo na at basahin nyo na ang 6 na Sabado ng Beyblade at ipagbigay nyo alam nyo din sa iba't iba nyong mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Dadako naman po tayo sa Tio Simon by LPC Torobio. Ang Tio Simon ay umiikot sa isang bata at ang kanyang mama at tito. At ang kanyang tito ay hindi naniniwala sa Panginoon at naiimpluwensyahan niya ang kanyang pamangkin. Kailangan mabalik ang pananalig ng isang bata sa Panginoong may kapal. Pang nihintay nyo, bilhin nyo na at basahin ang librong Tio Simon. Maraming salamat po. Araw sa inyo lahat, ako nga pala si Carla Patel-Matokan, ang magbabahagi o mag-uulat kung gaano kaganda ang kwento ng Miss Burma na galing sa bansang Myanmar at isinulat ni Charmaine Craig at inilabas noong Mayo 2, 2017. Ito ay tungkol sa maganda at nakakaantig na kwento ng isang pamilya sa pinakamarahas at magulong mga taon ng kasaysayan ng mundo. Ang Miss Burma ay isang nobela ng pag-ibig, tigmaan at ugnayan ng mga dugo. At kung gusto niyo may mas malaman pa tungkol dito, halina't bumili ng librong pinamagatang Miss Burma sa halagang 200 lamang. Yun lamang po. Sa inyo lahat, ako nga pala si Maylin Pipinismo ang magbabahagi ng kwento ng bansang Indonesia na pinamagatang Stella Sehandelar na isinulat ni Raden Ajeng Castine noong May 25, 1899. Tungkol sa kawalang kalayaan nila Prinsesa Javanese, gusto niyang labanan ang lumang tradisyong meron sila upang makalaya, subalit sila'y nakatali sa lumang tradisyon na hindi dapat nila sawayin. Upang malaman ng mga nilalaman ng kwento ay halina't bumili ng libro na isinulat ni Raden Ajeng Castine sa halagang 200 pesos lamang. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Rilen R. Velasco. Tatakayin po natin ang alamat ng Princess Manora. Magandang kwento ng bansang Singapore. Sinulat ni Dr. Romulo N. Peralta. Si Nari Manora, siya ay pinakabata sa magkakapatid. Siya ay nakatira sa karyaan ng Bundok Greyrat. Kapag-salin at iba't ibang heneriya. Kung sino pa gusto malaman ang alamat ng Princess Manora, nasa halagang 250 pesos. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Jairan David Puntillas na magbibigay kaunting kaalaman tungkol sa librong pinamagatang Ang Kidlat, Kulog at Ulan. Kidlat, Kulog at Ulan ay mga kakakit-kakit na natural na phenomena na naging interesado sa mga tao sa loob ng maraming siglo. Kwentong ito ay umiikot sa Diyos at Diyosa ng Kulog, Kidlat at Ulan. Para sa karagdagang detalye, bilhin niyo na ang librong ito na pinamagatang Ang Kulog, Kidlat at Ulan sa halagang 27 piso. Yun lang po. Maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig sa amin. Muli, kami ang Pagkat Hufflepuff. Maraming salamat po.